Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Sabbath! Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang ating pagbabasa. Sa aklat ng Genesis, sa 27th na po tayo, sa chapter 27 na. So napakaganda ng nagiging istorya ano po at kayo po ba ay nag-i-enjoy sa pakikisama at pagbabasa natin? Mga kapatid, bago natin pagpatuloy ito, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa biyaya at pagpapala sa loob ng sanlinggong nagdaan na kami po inyong binayaan. Pinasagana ang aming buhay. Hindi lamang po sa pangmaterial, lalong-lalo na po sa pisikal at pang-spiritual. Ngayong gabi, patuloy na naman po kami magbabasa sa inyong banal na aklat. At sana po kami inyong pakigabayan at nawa ay maunawaan po namin ang susunod na aklat na ito, susunod na kapitulo ito, na sana po ito ay maging inspirasyon at maging gabay namin sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Okay, pagpatuloy na po natin ang ating babasahin. Ngayon po, simulan na natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis 27:1 hanggang 46. Medyo may kahabaan po ito. Matandang-matanda na si Isaac at halos hindi na makakita. Isang araw, tinawag niya ang panganay niyang anak na si Esau. Sinabi niya, "Anak." Sumagot si Esau, "Narito po ako, ama." Sinabi ni Isaac, "Matanda na ako at hindi na magtatagal at ay mamamatay na ako. Mabuti pang kunin mo ang pana mo, pumunta ka sa bukid at mangaso ka para sa akin. Pagkatapos ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain at dalhin mo agad dito para makakain ako at babasbasan kita bago ako mamatay." Kasi nga po si Esau ang panganay, so nasa kanya po ang karapatan. Nakikinig pala si Rebecca habang kausap ni Isaac si Esau. Kaya nang pumunta si Esau sa bukid para mangaso, kinausap ni Rebecca ang anak niyang si Jacob. "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau na mangaso at agad siyang ipagluto ng paborito niyang pagkain sapagkat bago raw siya mamatay, babasbasan niya si Esau sa presensya ng Panginoon. Kaya anak, sundin mo ang iniutos ko sa iyo. Pumunta ka sa mga hayop natin at kumuha ka ng 2 matabang batang kambing at ipagluluto ko ang iyong ama ng paborito niyang pagkain. Pagkatapos, dalhin mo ito sa kanya para basbasan kanya bago siya mamatay." Pero sinabi ni Jacob sa kanyang ina, "Alam naman po ninyo na balbon si Esau at ako na may hindi. Baka hawa-hawakan ako ni ama at malaman niyang niloloko ko lang siya at sumpain po niya ako sa halip na basbasan." Sumagot si Rebecca, "Anak, ako ang mananagot kung susumpain ka niya. Basta gawin mo na lang ang iniutos ko sa iyo. Lumakad ka na at dalhan mo na ako ng kambing." Kaya kumuha si Jacob ng 2 kambing at dinala niya sa kanyang ina at niluto ni Rebecca ang paboritong pagkain ni Isaac. Pagkatapos kinuha niya ang pinakamagandang damit ni Esau na nasa bahay nila at ipinasuot kay Jacob. Nilagyan niya ng balat ng kambing ang braso ni Jacob para nga naman maging balbon, pati ang leeg na hindi balbon. Pagkatapos ibinigay niya kay Jacob ang pagkain at ang tinapay na niluto niya. Dinala niya kay Jacob ang sa kanyang ama. "Ama," sinabi ng Isaac, Sino ka ba, anak ko?" Sumagot si Jacob, "Ako po si Esau, ang panganay niyong anak. Nagawa ko na po ang iniutos niyo sa akin. Bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan niyo po ako." Sinabi ni Isaac, "Anak, paano mo ito nahuli agad?" Sumagot si Jacob, "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos." Sinabi ni Isaac, "Lumapit ka sa akin, anak, para mahawakan kita kung ikaw nga talaga si Esau." Kaya lumapit si Jacob, hinawakan niya ang kanyang ama at sinabi, "Ang boses mo ay parang kay Jacob, pero ang braso mo ay parang kay Esau." Hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil sa braso niya ay balbon din katulad ng kay Esau. Bago niya
binasbasan si Jacob. Nagtanong pa siya, ikaw ba talaga si Esau? Sumagot si Jacob, opo, ako nga po. Sinabi ni Isaac, sige nga, dalhin mo rito ang niluto mo mula sa pinangaso mo at pagkatapos kong kumain, babasbasan kita. Kaya binigyan siya ni Jacob ng makakain at maiinom at kumain siya at uminom. Pagkatapos sinabi ni Isaac sa kanya, lumapit ka sa akin anak at hagkan mo ako. Lumapit si Jacob sa kanya at hinagkan ang kanyang ama. Nang maamoy ni Isaac ang damit nito, binasbasan niya agad si Jacob na nagsasabi, ang amoy ng aking anak ay katulad ng amoy ng bukid na binasbasan ng Panginoon. Naway bigyan ka ng Diyos ng lupaing masagana ang ani ay palaging may hamog na biyaya niya para maging sagana ang pagkain at katas ng inumin mo. Naway magpasakop at maglingkod sa iyo ang maraming tao, naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at magpasakop sila sa iyo. Naway ang sumumpa sa iyo ay susumpain din at ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din. Pagkatapos binasbasan ni Jacob, binasbasan ni Isaac si Jacob, lumakad agad si Jacob. Nakaalis lang niya ay dumating naman agad si Esau mula sa pangangaso. Hala, pagka nagluto rin ng masarap na pagkain at dinala sa kanyang ama, sinabi niya, Ama, bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mambasbasan niyo po ako. Nagtanong si Isaac sa kanya, sino ka? Sumagot niya, ako po si Esau, ang pangalan niyong anak. Nang marinig ni Isaac, nanginig siya sa sinabi, sino kaya ang unang nangaso at nagdala sa akin ng pagkain katatapos ko lang kumain. Iyon nang dumating ka, ibinigay ko sa iyo sa kanya ang aking basbas at hindi ko na iyon mababawi. Pagkarinig nito ni Esau, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, Ama, basbasan niyo rin po ako. Pero sumagot si Isaac, niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha niya ang basbas ko para sana sa iyo. Sinabi ni Esau, pangalawang beses na ito niloko niya ako. Kaya pala Jacob ang pangalan niya, kinuha niya ang karapatan ko bilang panganay at ngayon kinuha pa niya ang basbas para sa akin. Pagkatapos nagtanong siya, Ama, wala na po bang natitirang basbas para sa akin? Sumagot si Isaac, ginawa ko na siya ang magiging amo at ginawa ko na rin ang lahat ng kamag-anak niya na mga magiging alipin niya. Ibinigay ko na sa kanya ang saganang pagkain at inumin. Kaya ano pa ang may bibigay ko sa iyo para sa iyo, anak? Nagmakaawa si Esau sa kanya, Ama, wala na po ba kahit isang basbas? Basbasan niyo rin po ako at patuloy ang kanyang paghagulgol. Sinabi ni Isaac sa kanya, hindi aani ng sagana ang lupa ay titirhan mo at palagi itong walang hamog na biyaya ng Diyos. Palagi ka makikipaglaban at paglilingkod sa iyong kapatid, pero kung lalaban ka sa kanya, makakalaya ka sa kanyang kapangyarihan. Kinauputan ni Esau si Jacob dahil sa basbas ibinigay sa kanyang ama kay Jacob. Dinala ni Esau ang kanyang sarili malapit ng mamatay ang ama. Kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob. Pero nabalitaan ni Rebecca ang balak ni Esau, kaya pinatawag niya si Jacob at sinabi, ang kuya mong si Esau ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko, tumakas ka at pumunta ka sa Haran, doon sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang sa mawala ang galit ng iyong kuya at makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Pasusundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaang mawala kayong dalawa sa akin. Baka isang araw ang patayan kayo. Ngayon, sinabi ni Rebecca kay Isaac, nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Heteo ni Esau. Kung maging asawa ni Jacob ay taga rito rin lang na isang babaeng Heteo, mabuti pang mamatay na lang ako. Napakaganda napakaganda. Magandang istorya Ito po ay dito napakita yung kanilang henerasyon.
Simula kay Abraham, nagkaroon kay Isaac. Ngayon po, dito na sa mga anak ni Isaac, si Esau at si Jacob. Nakita natin na matandang-matanda na ang kanilang tatay na si Isaac. At ito po yung kapanahunan naman ni Esau at ni Jacob. At dito po natin nakita yung switching, yung pandaraya na ginawa na itong isa ay nagbaliwala at yung isa ay nagseryoso. So napakaganda po. At dahil sa pinaka-lesson po rito dahil sa pang-material na bagay, pinagpapalit ang karapatan. Okay, tayo po yung manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang istorya na ito na sana po ay magpulutan po namin ng aral. Ito ay maging gabay namin sa aming buhay na kung sino ang pipiliin namin. Maraming salamat po sa inyo at pakigabayan po kami sa araw ng Sabat na ito. Salamat po ng marami at tagubilin po namin ang lahat-lahat sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay mga kapatid, bukas ay magkita-kita tayo sa ating bahay-sambahan. At sana ay magkaroon tayo ng maluwalhati at masaganang araw ng Sabat na ito. Muli, ako'y bumabati sa inyo ng Happy Sabat.